Ang bidang lalaki ay talagang astig. Dahil lang nagreklamo siya na ayaw mag-overtime. Kaya't siya ay tinawag ng Diyosa papunta sa ibang mundo. Upang hindi siya madaling mamatay sa gutom. Isang Diyosa ang nagbigay sa kanya ng shopping website. Ngunit kung walang pera walang silbi ang website. Ngunit nang mas lalo niyang inunawa na diskubre niya na maaari palang ipalit ang mga bagay sa paligid kapalit ng pera. Kaya kumuha siya ng ilang damo at sinubukan ito. Ngunit gaya ng inaasahan walang halaga ito. Habang siya'y walang magawa bigla niyang napansin ang mahabang espada sa katawan ng bangkay. Bagaman medyo immoral ito, ngunit sa oras ng kagipitan kailangan niya itong gawin. Sa gamit ng mga naiwan ng bangkay, nakakuha siya ng isang beses na 100,000 yen na malaking halaga. At agad siyang bumili ng set ng tinapay sa website. At upang magpasalamat sa bangkay sa kanyang pagkakaligtas, bumili pa siya ng pala. At maayos niya itong inilibing sa lugar. Mula noon sinimulan niyang maghanap ng paraan para makalabas sa gubat. Ngunit kahit mayroon siyang bisikleta at compass, hindi pa rin niya alam kung saan tatango. Kaya naglakad na lang siya ng walang tiyak na direksyon. At habang siya ay huminto upang kumain ng hapunan, isang grupo ng mga hindi inaasahang bisita ang palihim na lumapit. At nang siya ay mapalibutan ng mga gutom na lobo, natakot siya at naghanap ng wala sa ayos sa website. Hanggang sa nakakita siya ng 9 na paputok at itinapon iyon. Ngunit ang mga lobo sa ibang mundo ay hindi madaling takutin. Mataas ang kanilang talino at hindi man lang natakot. Kaya't nagpakatatag siya. Agad niyang kinuha ang tirador at walang tigil na nagpaputok. At sinamantala ang oras habang ang mga lobo ay umiwas sa sakit. Sumakay siya sa bisikleta at mabilis na tumakbo. Matagal siyang nagbisikleta buong gabi. Hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa dahil sa pagod. Ngunit hindi pa oras para magpakampante. Kailangan niyang kumilos bago maubos ang pera. At hanapin ang pamayanan ng mga tao. Ang pagsisikap ay hindi nababaliwala. Matapos makaligtas sa bingit ng kamatayan, nakakita talaga siya ng bakas ng isang lungsod. Kaya agad siyang tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Sa daan nakatagpo siya ng isang negosyanteng may karwahe. Nakita ng negosyante ang kanyang lupaypay na anyo. At nagpa siya itong tulungan siya at isabay sa biyahe. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang kasanayang item box ay bihira. Ngunit mayroon pa ring ibang may kakayahan nito. Sa ganitong paraan, ang kanyang pagiging nag-iisang manlalakbay ay may sapat na dahilan. Pagdating nila sa bayan, upang magpasalamat sa negosyante, nagdesisyon siyang ibigay ang isang maliit na supot ng paminta. Nang makita iyon nagulat ang negosyante. Dahil ang lahat ng pampalasa dito ay hawak ng asosasyon ng mga ngalakal. Kung ibebenta ito ng lantaran, tiyak na mapapansin sila. Ngunit kung lihim na transaksyon ay walang problema. At nang akmang magbabayad ang negosyante, agad niyang sinabi na ito ay pasasalamat lamang. Ngunit hindi niya alam na ang prinsipyo ng negosyante ay kailanman hindi tatanggap ng libre, sapagkat ang pinakamahal sa mundo ay ang libreng bagay. Ngunit kahit ganoon, hindi niya inasahan na isang maliit na supot ng paminta ay magdadala sa kanya ng daang beses na kita. Sa ganitong pagtingin, malaki ang magiging gamit ng kanyang online shopping na kasanayan. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang makahanap ng matutuluyan. Kaya pumunta siya sa isang tavern na may paupan. Ang may-ari ay isang masigla at kaakit-akit na dalaga. Ngunit sa oras ng pagrerehistro, saka lang niya napagtanto niya na hindi siya marunong magsulat ng wika ng bansang ito. Ngunit kung nais niyang sumali sa guild ng mga ngalakal, kinakailangan ng pagbasa, pagsusulat at matematika. Kaya't nagpa siya siyang pakiusapan ng dalagang may-ari ng tavern na turuan siyang magsulat. At ang kapalit ay mga candy mula sa modernong mundo. Nang marinig ito tila labis na nasabik ang dalaga. Ngunit hindi niya inasahan na ang candy na ibinigay ng bida ay tunay na parang ambrosia. Parang sisubog ang kanyang bibig sa sarap. Hindi pa siya nakatikim ng ganoong kasarap na matamis. Bukod pa roon, napakabilis din ng bida sa pag-aaral ng mga letra. Nang makita niya ito, nagiba ang tingin ng dalaga sa bida. Sapagkat dapat malaman na ang mga ngalakal na may ganoong potensyal ay napakahalaga. Mukhang bagay kang maging isang mga ngalakal. Dapat ko nang isaalang-alang na maging isa sa iyong mga kandidato na kasintahan. Hindi mo na kailangang lokohin pa ang matandang ito. Ang edad ko ay pwede nang maging ama mo. Habang nakatingin sa kanyang sariling larawan na idinuhit ng bida, hindi mapigilan ng dalaga ang labis na tuwa. Para siyang tunay na maharlika sa pakiramdam. At upang magpasalamat sa bida, agad siyang nagpasya na ipakita sa kanya ang kanilang pamana sa pagpapahid ng masahe. Pagdating ng sumunod na araw, matapos makarehistro ang bida sa guild bilang mga ngalakal, nagsimula na siyang maghanap ng lugar para magnegosyo. At gumawa pa siya ng isang kariton para sa paninda. At sa mungkahi ng dalaga, nagpasya ang bida na magsimula muna sa mga mumurahing bagay gaya ng sipit, ngunit may malikhaing disenyo. At matapos ang lahat ng paghahanda,
Sa wakas nagsimula siya sa kanyang unang negosyo sa ibang mundo. At hindi niya inaasahan na ang simpleng sipit ay magiging patok na patok. Maging ang mga katulong mula sa mayayamang pamilya ay labis ding interesado sa kanya. Sa loob lamang ng isang umaga kumita siya ng 15,000 yen. At sa sandaling iyon, isang binatang blondeng nakabihis ng marangal ang lumapit sa kanyang pwesto. Tila interesado siya sa mga patalim na nakalagay sa mesa. Sa harap ng talam na pinakintab gamit ang modernong teknolohiya. Halatang nahumaling ang binatang blondeng iyon. Ngunit ang nais niya ay mas mahaba at mas malaking espada. Nang marinig ito naghanap ang bida sa website. At nakakita ng isang mahabang kutsilyo para sa pangangaso. Dahil nagkakahalaga ito ng 40,000 yen. Tinakdaan niya ng isang gintong barya ang presyo. Na nagdulot ng pag-aalinlangan sa binatang blondeng iyon. At habang nagdadalawang isip siya, biglang napansin ng bida na may kakaiba sa tabi. Pusa ba yun o tao? Anong ginagawa mo, Miyar? Ang sakit na yaw. Isang biglaang paglabas ng lahing catfolk, na talaga namang ikinagulat ng bida. Matapos siyang kumalma, agad lumapit ang catfolk, at biglang inalis ang sapin sa lamesa ng pwesto. Gusto raw nila ang bagay na iyon. Bagaman hindi handa ang bida. Ngunit dahil may website siya hindi siya natakot. Agad siyang nakapagbenta ng 3 piraso. At bumili rin ng mahabang espada ang binatang blondeng iyon. Sa gayon natapos ang unang araw ng kanyang negosyo. At siya ay kumita ng napakalaki. Kinagabihan agad siyang nagbayad ng 5 gabi ng renta. Kumita ka ng pera, mabuti naman. Kinabukasan bumalik ang katulong sa kanyang pwesto. At agad na umorder ng 100 sipit. Pagkatapos napansin niya ang magandang kwintas sa gilid. Inakala niyang gawa ito sa diamante. Ngunit isa lang pala itong pinakintab na salamin. At nang makita niyang gustong-gusto ito ng katulong, pumayag ang bida na pansamantalang itabi ito para sa kanya. Bago matapos ang araw biglang lumitaw muli ang catfolk na babae mula kahapon. Walang pakialam lumapit siya at inamoy ang katawan ng bida. At tulad ng inaasahan na amoy niya ang mga pampalasa. Nais ng catfolk na ibenta ito sa kanila. Ngunit isang matandang mangangalakal ang tumulong upang iligtas siya sa alanganin. Sapagkat ang lihim na bentahan ng pampalasa ay maaaring mapansin ng sindikato. Pinayuhan siyang mag-ingat at huwag kailanman lumaban ng harapan. Nang makita niya ang kaawa-awang anyo ng catgirl, pumayag siya na kahit hindi niya may benta, pwede niya silang pakainin ng pagkaing niluto gamit ang pampalasa. Kaya agad siyang nag-order online ng pinakasariwang sangkap. Samantala ang catfolk naman ay nanghuli ng isda sa ilog. At sa tulong ng modernong teknolohiya at galing sa pagluluto, labis na natuwa ang catfolk dahil hindi pa sila nakatikim ng ganoong kasarap. Nang gusto pa nilang uminom ng alak, pinagsabihan sila ng matanda na magpigil. Bilang kapalit hiling niya na manatiling lihim ang naganap na iyon. Matapos mabusog naghubad ang mga catfolk at tumalon sa ilog. Ikinalito ng bida na wala man lang balahibo sa katawan ng mga ito. At sa ganoong paraan ginugol nila ang gabi sa labas. Kinabukasan nagselos ang dalagang nag-alok sa kanya. Hindi niya akalaing mas pipiliin ng bida ang mga babae mula sa catfolk kaysa sa kanya. Gusto pa sanang magpaliwanag ng bida. Ngunit nadiskubre ang balahibo ng catgirl sa kanyang katawan. Kahit itinatanggi ng kanyang bibig, hindi niya naininda kung kamuhian man siya. Dahil ang buhay na hinahangad niya ay isang payapang pamumuhay. Ngunit sa sumunod na sandali agad siyang natukso. Dumating ang katulong kasama ang kanilang dalagang amo sa pwesto. Agad siyang naakit sa maladyosang presensya nito. Dumating sila upang kunin ang inireserbang alahas. At ibinigay ito sa dalaga upang paglaruan. Hindi makapaniwala ang dalaga na gawa lang ito sa salamin. Dahil sa itsura ay mistulang tunay na hiyas. Ngunit ang totoo na bili lang ito ng bida sa murang halaga. At nang makita ng dalaga na marami pa siyang disenyo, hiniling niyang makausap pa siya sandali. At saka ipinakilala ang sarili bilang si Primula anak ng pinuno ng Malo Trading Company. Nais niyang ipakilala ang bida sa kanyang ama. Ipinaliwanag ng matandang babae na si Marlo ay isang malaking negosyante dito. At isang tapat na tao na nararapat makilala. Hindi rin tumutol ang bida na makipag-ugnayan sa malaking kumpanya. Ipinahayag ni Primula na ang bida ay may kakayahang imbakan din. Maingat na ipinaliwanag ng bida na maliit lang ang kanyang espasyo. At naniwala si Marlo sa kanyang palusot. Dahil siya man ay may maliit na imbakan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon, naipatayo at napalakas niya ang kanilang kumpanya. Diretsahang sinabi ni Marlo na nais niyang maging supplier ang bida. Naintindihan ng bida na nakita nito ang tamang merkado. At maibebenta ang kanyang paninda sa mas mataas na halaga. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang ito bumili ng mura. At saka ibenta ng mas mataas. Bagaman kung malalaman niya ito tiyak hindi siya matutuwa. At ayaw iyon mangyari ni Marlo. Sapagkat kung may kakompetensyang mag-alok ng mas maganda, mawawala lamang ang lahat ng plano. Isa sa mga sikreto ng kanyang tagumpay
ay huwag magpaloko sa pansamantalang tubo, na nagiging dahilan upang makaligtaan ang mas malaking oportunidad. Kaya iminungkahi niyang bumili sa kalahating presyo ng tindihan. At wala namang tutol ang bida dito. Dahil kahit ganoon 10 ulit pa rin ang kanyang kita, ang mga paninda niya ay maaaring kumita ng milyon. At hindi niya namalayang lumampas na sa 10 milyon ang kanyang yaman. Kaya nagpasya siyang simulan ng plano para sa tahimik na pamumuhay sa ibang mundo. Pag-isa siyang pumunta sa kagubatan malapit sa bayan upang pumili ng magandang lugar. Nag-aalala ang dalaga kung magiging delikado ito. Ngunit matagal na itong plano ng bida. Sinimulan niyang linisin ang mga puno at damo sa lugar. At naging parang baliw siya sa pagputol ng mga puno. Isa-isa niyang pinabagsak ang malalaking punong kahoy. At itinago sa kanyang imbakan. Kinabukasan binalak niyang alisin ang mga tuod. Ngunit kahit 2 oras at kalahati wala pa rin siyang natanggal. Nawalan siya ng loob at sumuko sa trabahong iyon. Sa ngalan ni Azuki Momota ni Erika at Uashi Miyuki. Tumabas ka aking higanteng mecha. Excavator summon. Sobrang galante bumili ang bida ng second-hand na excavator sa halagang milyon. Sa bawat hukay niya siguradong tama. Isang hapon lang nilinis niya ang buong lupa. Ngunit kung nais niyang magpatayo ng bahay, kailangan niya munang patibayin ang pundasyon. Para sa kanyang mabagal na buhay sa ibang mundo, nagpasya siyang magtayo ng purong kahoy na kubo. At mag-asawa ng ilang dilag para maging perpekto. Sa pagbili ng murang paninda at pagbenta sa ibang mundo, kumita siya ng 3 milyong yen na may halong luha at dugo. Sa perang iyon agad siyang nag-order online ng maliit na kubo. Ngunit ang dumating ay isang prefabricated na bahay, na siya mismo ang dapat mag-assemble. Kaya't kailangan niyang hatiin ang oras sa pagtitinda at paggawa ng bahay. Buti na lang tinulungan siya ng catfolk bilang pasasalamat. At sa loob ng 2 linggo't kalahati natapos din ang kubo. Ngunit may problema pa sa kuryente. Kailangan ding pinturahan at dekorasyonan ang bubong at pader. At inabot pa siya ng 2 linggo't kalahati. Siya mismo ang gumawa ng bakod mula sa kahoy. At gumamit ng solar panel para sa kuryente. Nang matapos ang kanyang bagong bahay, agad niyang tinapos ang kontrata sa inuupahang silid. At iniwan ang dalagang nag-aasikaso sa kanya. Ngunit bigla siyang inatake sa gubat. Gusto siyang patayin ng mga kobold nang walang dahilan. Kaya napilitan siyang bumili ng paputok para lumaban. At pinatakbo ang kanyang bakal na halimaw laban sa kanila. Ngunit hindi pa nakakita ng ganoong bagay ang mga kobold. Kaya agad silang nagkawatak-watak sa takot. Ngunit nadiskubre ng bida, nasa damuhan ay may pasang ligaw na tinamaan ng palaso. Hindi niya kayang ipagsawalang bahala ito. Kaya nagsuot ng proteksyon bago bunutin ang palaso. Dahil sa sobrang hina hindi na ito nakalaban. Pagkatapos nilinis niya ang sugat gamit ang saline solution. At pinahiran ng antibiotic ointment. Kasabay ng iniksyon ng gamot laban sa impeksyon at sakit. Bagaman hindi sigurado kung mailigtas niya ito. Ngunit hindi niya kayang iwan ang ligaw na pusa rito. Kaya ginamit niya ang kariton upang dalhin ito sa kanyang kubo para magpagaling. Nang malaman ng catgirl na iniligtas niya ang pasang ligaw agad siyang nagpakita. Dahil itinuturing ng catfolk na sugo ng Diyos ang pasang ligaw. At agad nahulaan ng catgirl. Natiyak na ang masasamang kobold ang may gawa. Nakita niyang dinidilaan ng pusa ang sugat. Kaya nilagyan niya ito ng kwelyo para hindi maabot. Nagpasalamat ng labis ang catgirl sa kanyang pagliligtas. At agad siyang nangaso ng ilang hayop para ihandog. Ang sarap na yaw. Matutulog ako rito ngayong gabi na yaw. Paano naman ang trabaho mo? Mas nag-aalala ako sa pasang ligaw na yaw. Ngunit iisa lang ang aking kama. Pwede tayong matulog ng magkasama na yaw. Sige. Talagang bida siya. Iniwan man ng dalagang nag-alaga hindi siya magugutom. Sa pag-aalaga niya unti-unting gumagaling ang ligaw na pusa. At nagsimulang magtanim ang bida sa bakuran. Ngunit palaging pag-igib ng tubig sa ilog ay abala. Kaya naisip niyang maghukay ng sariling balon. Kinabukasan halos magaling na ang ligaw na pusa. At matapos alisin ang kwelyo nagbigay senadorias na nais nang umalis. At mabilis na bumalik sa kagubatan. Abala ang bida sa paghuhukay ng balon kaya ilang araw siyang hindi nagtinda. Nang malaman ni Primula mula sa catgirl agad siyang pumunta roon. At agad niyang nakita ang excavator sa tabi. Hindi alam ng bida kung paano ipaliwanag. Kaya nagsinungaling na iyon ay kanyang alagad. At nakiusap na panatilihing sikreto ito. Naisip niyang baka sarado na ang tarangkahan ng lungsod sa oras na ito. At baka dito na magpalipas ng gabi ang dalaga. Ngunit iisa lang ang kama. Ngunit hindi iyon alintana ng dalaga at pumayag na magsiksikan. Napansin pa niya ang panlabas na paliguan ng bida. At hindi makapaniwalang pwede palang maligo sa kagubatan. Ngunit dahil natatakot gusto niyang nakikita ang mukha ng bida. Pagkatapos maligo binigyan siya ng bida ng pink na bathrobe. Hindi niya balak ibenta ito sa labas.
Ngunit hindi niya napigilan ang pakiusap ng dalaga. Kaya pumayag siyang limitadong ibigay sa kalakalan. Ayon sa dalaga sa ilang damit lang na ito, pwede na siyang maging pinakamahusay na mga ngalakal sa kaharian. Ngunit wala siyang interes sa ganoong bagay. Ang atensyon ng mga maharlika ay puro abala lang. Napakasimple lang ng kanyang hangarin. Kumita ng sapat para sa tahimik na pamumuhay at may kasamang magaganda. Pinangako ng dalaga na pananatiling sikreto ng kalakalan ito. At ipapakita ang lahat ng produkto niya bilang imported na paninda. Muling ginamit ng Manny Akis na bida ang kanyang estilo. At nagbigay ulit ng portrait sa kanya, na nagdulot ng dagdag na puntos sa pabor. Kinabukasan nag-alala siya dahil pinatuloy si Primula magdamag. Baka magalit ang ama nito. Ngunit walang bakas ng galit ang pinuno. At ipinakita pa ng bida ang bathrobe para makita ng pinuno. At maging ang mga sexy na pantulog.